Imaginin mo ito, may dalawang magkaibigan, may parehong sahod at parehong trabaho. Pero ang isa, paunti-unti nang yumayaman. At yung isa, palubog na sa utang. Tuwing kinsenas at katapusan, pareho naman silang tumatanggap na kanilang sweldo, pero magkaiba kanilang financial future. Sa tingin mo, ano kaya ang sikreto? Hindi ito tukos sa kung sino ang mas may mahirap na trabaho, o kung sino yung may mas malaking income. Ang totoong sikreto, yan ang topic ng video natin ngayon. Ang sikretong ito ay binahagi ni Robert Kiyosaki sa kanyang librong Rich Dad, Poor Dad. Tara, alamin natin kung paano nga ba gumagana ito para yumaman ng isang tao. Sa dulo ng video, mag-iwan ako ng mga actionable quick tips na pwede mong i-implement para may apply yung mga natutunan natin sa video na ito. Kaya tapusin mo hanggang dulo ha. Kaya tara, simulan na natin. Let's go! Kapag tinatanong si Robert Kiyosaki kung paano siya nagsimulang yumaman, lagi niya sinasagot ang payo na natutunan niya mula kay Rich Dad. Sabi niya, kung gusto mong yumaman, kailangan mo ng financial literacy. Inihiling tulad ng pag-aaral ng financial literacy sa pag-aaral ng accounting. Sa karamihan, ang accounting isang boring at nakakalitong topic, pero dahil mahalaga at makakatulong ito sa ating financial success, ay importante nating matutunan. Kaya naman para mas madali itong maintindihan, ipiniliwanag ito ni Robert Kiyosaki sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan at simpleng salita. Isa sa mga mahalagang malaman ay ang pagkakaiba ng asset at liability. Sabi niya kung nais mong yumaman, ang kailangan mo lang gawin ay bumili ng mga asset. Ngunit kahit na ganito kasimple, marami pa rin ang hindi nakakaintindi nito. Noong unang pinaliwanag ito ni Rich Dad kay Robert Kiyosaki, inakala niyang nagbibiro lamang ito sa kanya dahil sobrang simple ng mga konsepto at pinagtataka niya kung paano hindi ito naiintindihan ng mga nakakatanda. Ang problema, maraming tao ang na-educate ng iba't ibang professionals tulad ng bankers, financial planner, at ahente. Kaya madalas silang bumibili ng mga liabilities na akala nila ay asset. Gumamit din si Robert Kiyosaki ng simpleng paliwanag para sa asset at liability. Ang asset ay isang bagay na naglalagay ng pera sa iyong bulsa. At ang liability naman ay isang bagay na nagtatanggal naman ng pera sa iyong bulsa. Ano ba yung mga halimbawa ng asset? Una ay business, investment na pwedeng mga stocks, bonds, mutual funds, rental properties, at marami pang iba as long as nagbibigay ito sa iyo ng pera at maaring tumaas ang value sa paglipas ng panahon. Ang mga liabilities naman ay kotse, mamahaling gadget, mortgage sa bahay, at iba pa na binibili mo na hindi naman nakakatulong para makapaglagay ng pera sa iyong bulsa. Halimbawa na lang kapag bumili ka ng kotse, marami ng gastos ang kasunod nito. Kailangan mong gumastos sa insurance, sa gas, sa maintenance, accessories at iba pa. Marami rin ang naniniwala na ang kanilang bahay ay isang asset. Kapag bumili ka ng bahay pero hindi sapat ang pera mo, ang madalas mangyari, pumapasok tayo sa utang or loan, kaya may binabayaran ka na kada buwan. O yung monthly amortization mo, maintenance, pagpapagawa o pagpapaganda sa bahay. Bukod pa sa gasto sa kuryente at tubig. Ganon din ang mga gadget. Bibilhin mo ng mahal, pero sa pagtagal ng panahon ay bumababa o nawawalan din ito ng value. Dahil halos kada taon ay naglalabas ang mga kumpanya nito ng mas bago at upgraded na gadget. And kapag meron ka ng mga gadget gaya ng cellphone, meron din itong gastos kada buwan. Gaya ng load, internet data plans, mga accessories at kung ano-ano pa. In short, mas lalo kang nawawala ng pera sa paglipas ng panahon. Pero teka, hindi pa bumibili rin naman ng mga liabilities ang mayayaman? Yes, tama ka naman. Pero alam mo bang ang pinabibili na rito ay galing sa asset? Para mas madali mong maunawaan, ganito yan. Kapag pumasok ang income sa'yo, dapat napupunta ito sa asset. At ang mga asset na ito ay magdaragdag sa iyo ng kita at siya maglalagay ng pera sa iyong bulsa. Tapos ito yung bibili ng liabilities over time.
Halimbawa, kung may bahay ka at pinapaupahan mo ito ay isang asset. Dahil naglalagay ito ng pera sa iyong bulsa bawat buwan sa pamamagitan ng bayad sa renta na natatanggap mo. At kung ang income na natatanggap mo mula sa asset na ito ay ibibili mo pa ng mga karagdagang asset, ito ay magbibigay sa iyo uli ng dagdag na income at magpapataas ng iyong cash flow o yung perang pumapasok sa iyong bulsa. Na siyang pagkukunan mong pambili ng mga kinakailangan mong liabilities, gaya na lang ng sarili mong bahay, sasakyan o kaya gadget. Sa pamamagitan ng mga simpleng diagram na ito, madali mong matutukoy kung paano humahawak ng pera ang bawat tao. Ganito ang sa mahirap. Pagpasok ng income, diretso ito sa pagbili ng mga liabilities. At zero o hindi bumibili ng assets. Kaya ang nangyayari, itong liabilities mo ay dadagdag din sa mga expenses mo. Ang mga nasa poor at middle class, madalas na tumataas ang income. Pero kasabay din ito yung pagtaas ng kanilang expenses at pagbili ng mga liabilities, gaya ng kotse, bahay at gadgets. Yung kinikita nila napupunta agad sa gastos kaysa sa pagbuo ng mga assets, kaya hirap sila mag-ipon ng yaman. At isa ito sa dahilan kung bakit marami ang nahihirapang makaalis sa ganitong sitwasyon. In short, na-stuck ka na sa rat race cycle. Ito ang dahilan kung bakit marami ang hindi nagiging mayaman. Madalas na iniisip ng mga may utang na ang solusyon sa kanilang problema ay kumita pa ng mas maraming pera. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay mas maraming pera ang sagot sa problema nila. Minsan, lalo pa nito pinalalala ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao na nanalo sa loto o nakakatanggap ng mana. Pero mabilis ding nauubos. Pero kadalasan, ang pagtaas ng cash ay nagresulta din sa pagtaas ng paggastos. Ayon kay Robert Kiyosaki, kung hindi mo mapapalaki ang assets mo, hindi ka magiging mayaman. Ganito naman ang mga mayayaman, inuuna nila mag-invest sa assets na nagbibigay ng passive income imbes ng mga liabilities kaya hindi sila umaasa sa active income. Sa pamamagitan ng pag-analyze ng galaw ng pera sa income, expenses, assets at liabilities, malalaman mo kung paano ba dapat i-handle ang finances mo para yumaman. Ang totoong kulang sa maraming tao ay ang financial literacy o financial education. Ito ang dahilan kung bakit kahit na magtagumpay sila sa kanilang mga propesyon, pa rin sila sa pera. Maaaring natutunan nila kung paano kumita ng pera, hindi kung paano pamahalaan o i-manage ito ng tama. Maaaring matalino ang isang tao, pero kulang sa kaalaman pagdating sa financial literacy. Natutunan nila magtrabaho ng husto para sa pera, pero hindi kung paano magtrabaho ng husto ang pera para sa kanila. Ang sabi nga ni Robert Kiyosaki, the poor and the middle class work for money. The rich have money, work for them. Kailan natin malalaman na sapat na ang iyong yaman? Ang tunay na yaman ay nasusukat sa kakayahan mong mabuhay mula sa kinikita ng iyong mga asset at sapat para tustusan ang iyong mga pang-araw-araw na gastusin na hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Kapag ang mga asset na ito ay sapat na ang kinikita para matustusan ang iyong mga gastos, ikaw ay mayaman na. Ang tunay na yaman ay nakasalalay sa kalayaan mo mula sa alalahanin sa pera, hindi lang sa dami ng iyong mga ari-arian. Gaya ng ipinangako ko, narito ang 5 quick wins na pwede mo agad may-apply sa lahat ng natutunan natin sa video ngayon. Una, mag-aral ng financial literacy. Ayon kay Robert Kiyosaki, kung gusto mong yumaman, kailangan mo matuto ng financial literacy. Maglaan ng oras bawat linggo para magbasa ng mga libro o makinig sa mga audiobook tungkol sa financial education. Pwede mo itong simulan sa librong Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. O kaya naman itong librong The Secret to Saving and Building Your Future. Isa ito sa nakatulong na malaki sa akin para masimulan ko maitama ang paghawak sa aking finance. Pwede mo itong ma-download ng free. Punta ka lang sa bit.ly, The Secret to Saving Book. Pwede ka rin manood ng mga videos. Marami na nagtuturo nito ngayon sa social media platform, gaya na lang na pag-share ko na ito sa inyo ngayon. O kaya naman mag-join ka sa mga Facebook group or community na nagtuturo rin ng tungkol sa financial education, gaya na lang ng IMG. More than 20 years na sila nagtuturo nito. Ang totoo, dito ko mas natutunan yung halaga ng financial literacy. Ang maganda kasi sa community na ito ay may mga tao ka makakausap at makakasama na maaaring kaparehas din ng mga financial goals na gusto mong ma-achieve. Mula dun, may inspire at mas mamotivate ka na kung nakaya nila, makakaya mo din.
Kung gusto mo din itong malaman, pwede mo i-check sa link na nasa description at comment section ng video na ito. Ikalawa, suriin ang iyong mga gastos. Tingnan mo yung mga bagay na pinagkakagastusan mo ngayon. Asset ba ito? O liability? Kung madalas ka may binibili na walang balik na pera sa iyo, subukan bawasan o alisin ito. Tatlo, pag-isipan bago gumastos. Bago bumili, tanungin ang sarili, makakatulong ba ito para maglagay ng pera sa bulsa mo? Kung hindi, pag-isipan mo muna mabuti kung kailangan ba talaga ito o isang luho lang. Ikaapat, gumawa ng simpleng budget. Sundan ang cash flow pattern na itinuro ni Robert Kiyosaki. Gawin mo lang itong simple. Siguraduhin na mas malaki ang pumapasok na pera kaysa sa perang lumalabas. At ang ikalima, mag-invest sa asset. Simulan mo nang bumili ng mga bagay na magdadagdag ng kita sa bulsa mo. Pwedeng maliit lang muna tulad ng pag-invest sa stocks o sa bonds. Ang mahalaga ay nagsisimula ka na. At kapag kumikita ka na mula dito, ay magdagdag ka pa ng ibang assets na magbibigay sa iyo ng dagdag na cash flow. At narito na ang summary ng mga actionable steps na pwede mong gawin para masimulan na natutunan natin sa video na ito. Una, mag-aral ng financial literacy. Ikalawa, suriin ang iyong mga gastos. Ikatlo, pag-isipan muna bago gumastos. Ikaapat, gumawa ng simpleng budget. At ikalima, mag-invest sa asset. Kung marami kang natutunan at nagustuhan mo ang video na ito, comment ka lang ng financial education sa comment section below. Mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod pa nating videos. At lagi mo lang tatandaan, kapag may gusto tayong ma-achieve sa buhay, laging may peraan. Maraming salamat ulit sa panonood.